Moy. May, inaamoy ka ba? Teka, parang amoy usok ah. Kuya! Gagaling yung usok sa kwarto nila, May! Oo nga! Sunog ang kwarto nila! Bomba ka na, kuya! Paano sila, May? Teka nga, ako na bahala! Sige! Hoy, tulungan! Oh! Bilis! Akin na! Bilis! Lumabas ka! Ate, ang mga pamangkin ko! Ang mga kapatid ko nasan! Boy, boy! Basta dadating din sila. Ang importante, mag-alis tayo dito. Sumunod lang kayo sa akin. Sumama kayo sa akin. Tatakbo tayo, ha? Ito na! Isa! Dalawa! Mga basimoy-moy nang malamang nasusunog ang kanilang tahanan. Gaya ng kadalasang nangyayari kapag wala ang kanilang mga magulang, sa kanya nakasalalay ang kaligtasan ng kanyang mga kapatid. Subalit sa pagkakataong ito, ang naglalagablab na apoy ang kailangan nilang suungin. Tay, kala ko po, hindi na po kayo babalik. Nay, mahal na mahal po namin kayo. Sana po hindi na kayo umalis. Hindi na kami aalis, anak. Baka ako. Hindi namin kayo iiwan. Hindi na. Hindi na. Ibinalita sa unang hirit at 24 oras ang naganap na sunog. Kinilala si Moymoy bilang isang batang bayani dahil sa ipinamalas itong katapangan. Mahigit 20 pamilya ang nawalan ng bahay sa sunog sa San Sebastian Street sa Tondo, Manila noong isang linggo. Matapos ang trahedya, may nakitang pag-asa. Pinahanga ng 10 taong gulang na si John Kennedy Olano Jr. ang kanyang mga kapitbahay. Masipag tsaka matulungin siya. Para kay Aling Yolanda, mahirap man ang kanyang pamilya, nagpapasalamat pa rin daw siya sa natatanging yamang ipinagkaloob sa kanila. Si John, anak, kapatid, bayani. Masaya naman po naligtas ko po yung kapatid ko. Kahit po wala po ang naligtas na damit, kapatid ko na lang po. Claire Delphine, Nakatutok, 24.